O ito, ayan, hindi na magrereklamo niyan si Marcoleta. Kasi sabi ni Marcoleta parang pinoprotektahan nila Senate President Tito Soto at ni Blue Ribbon Committee Chairman Saldico, Ping Lacson. Pinoprotektahan daw si Saldico at si Romualdez. Wala daw mga testigo laban kay Romualdez. O ayan, nang may testigo si Marcoleta, yung Orly Gutesa, yung security ni Saldico, kahit wala dun sa listahan ni Lacson, pinagsalita yung testigo ni Marcoleta, itong si Orly Gutesa. Itong si Orly Gutesa, ayon sa kanya, dati siyang sundalo, Marines. Ngayon, naging siya, security, bahagi ng security ni Saldico. At marami daw sila, 90 sila. Grabe nga. Sabi nga ni Marcoleta mismo, para pala kayong isang kumpanya, isang kumpanya na kayo ng sundalo na nagsisecure kay Saldico. O yun pala, dahil matindi naman ang sinisecure, pera na bilyon at hindi lang isang beses, napakaraming beses daw nilang ginagawa yun. Parang sa kanila normal na yung maghakot ng pera. Ang tawag daw nila dun sa pera ay sa basura, yung mga maleta na yun, basura. Ang code nila basura, pero hindi pera yun. Ang laman daw ng mga maleta 48 million. May pagkakataon, ayon dito sa testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa, 46 na maleta. Tapos iniwan nila yung 11 kay Saldico. Tapos yung 35 pinadala ni Saldico para kay Romualdez doon sa McKinley, bahay ni Romualdez. Ganun. Grabe mga kabunyog. Ngayon, o dito, pinabuelo itong testigo ni Marcoleta. Si Orly Gutesa. Kaya hindi na magrereklamo dito. Wala nang batayan si Marcoleta para magreklamo. Sabi niya kasi tuta ni Romualdez si Soto at si bias naman daw si Lacson. Hindi, malinaw dito. Kung bias si Lacson sa si Soto at kung pinoprotektahan si Romualdez at si Saldico, ay hindi pagsasalitain yung testigo ni Marcoleta. Pero pinabuelo yung yung testigo ni Marcoleta. Kaya na ito, kahit naman sa susunod, yung mga sinasabi ni Marcoleta na testigo, tulad nila Tubi Chanco, sila dating Ilocos Sur Governor Chavit, okay naman kila Lacson na ipatawag. O kaya siyempre, ang ang siguradong ibibigay ng mga testimonya nila Tubi Chanco, nila laban kila Romualdez at saka kila Saldico. Kaya mga kabunyog, lalalim na ito kasi papunta na kila Martin Romualdez at Saldico ito. At marami pang mga senador at congressman ang dito. Si Bryce Hernandez nagsabi na. Sabi ni Bryce Hernandez, yung kanyang computer, hindi naman mga senador ang nandun. Hindi raw, mali daw si Fortune, fake news. Mga congressman daw ang nandun. Yun, sino naman kaya mga congressman yun? Grabe mga kabunyog, mga kabayan. O anyway, natin, ito nga, yung testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa, pinabuelo. Kaya hindi makakapagsabi na si Marcoleta na parang pinoprotektahan nila Lacson, sila Romualdez at sila Saldico. Sa katunayan, maraming beses nabanggit si Saldico. Hindi naman pinoprotektahan ni Lacson. Hinahayaan lang ni Lacson. Yan ang magaling kay Lacson. Kasi hindi siya involved sa mga pork barrel na yan. Ayaw niya nga yan. Yung mga insertions na yan, ayaw niya dyan. O kaya kumbaga may moral high ground talaga siya na mag-imbestiga at pangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Sino man ang tamaan. Kampo man yan ni Duterte o kampo nila Romualdez, nila Saldico, hindi. Lahat. Kaya mas maganda itong Blue Ribbon sa ilalim ni Ping Lacson kaysa doon kay Marcoleta. Nung si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chair, pinoprotektahan yung mga senador Dito hindi. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura
ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin
matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na deliver talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.